Blessed afternoon to each and everyone. So, nandito po kami upang i-present ang aming IMs na kung saan ay created PowerPoint slide. Alam na naman natin yung PowerPoint hindi na bago kasi ginagamit na po natin ito. So, Sa baba. So, nababasa niyo po, diba? Babasahin ko lang yung mga, ipapaliwanag ko lang yung mga halagang nilalaman or mahalagang bagay na matungkol sa PowerPoint. Ubiquitous tool, which is nagagamit ito kung saan-saan na lesson or nagpapahayag ka kung ano yung nais iparating sa inyong mga estudyante. Kadalasan ito ginagamit ng mga guro at ng mga estudyante kung may mga activity. Pinakapinis sila kung pagsusulat ba sa Manila paper or sa construction paper or gagawin nila to in PPT. Sabi dito is complex concept, convey complex concept and ideas. So, from the word convey, naghihikayat or nagsasabi ng mga mahalagang bagay. Nilalagay lang dito sa PPT yung mga mahalagang bagay na gusto mong iparating sa iyong manonood, sa iyong estudyante, or sa iyong mga teacher kung may activity man. Ito naman sa creating interactive learning material, delivering lecture. So, ginagamit ko sa delivering lecture ng mga teacher dun sa conducting student presentation. So kapag yung mga teacher, may mga activity tayo, sinasabihan tayo, pili kayo kung gagawin nyo to in PPT or magsusulat na lang kayo sa Manila paper. So, dito na tayo sa traditional classroom. Traditional classroom, ginagamit ito sa classroom, ay ginagamit ito sa atin, sa mga student, upang kapag may activity na binibigay ng mga teacher, magagawa natin ito. So, nangyayari talaga yung PPT from first talaga, ginagawa talaga ng mga estudyante which is sa ng classroom. So, dito sa student presentation. Online courses and blended learning environment. Online courses, so kapag sa online courses, mahirap sa ating pag online magtuturo ka, which is may Manila paper ka. So yung gagamitin mong tool is magpipipiti ka na lang upang malinaw. Kasi may tendency hindi malinaw yung mga Manila paper kasi mas malaki kasi yung so yung PPT, i-flash ano mo lang tapos magsasalita ka lang tapos yun, madaling maintindihan ng mga estudyante. So ginagamit din yung PPT sa blended learning environments. So may mga benefit yung paggagawa ng PowerPoint o paggagawin mo to sa iyong activities. Ito na yung creative visual appealing kasi kapag hindi mo mapakita dito yung isang bagay o i-print ng malaki, pwede mo yun siya gawin o i-attach dun sa PPT. Engaging a lesson. So kapag yung PPT naman ginagamit natin mostly sa pagtuturo. So yun na, may mga magtuturo tayong mga lesson. Facilitate learning, attention. So kapag may PPT, parang mas magaganahan tayo manood ay makinig kasi yung PPT is parang may mga katotohanan na mga picture. Kapag kasi sa sulat kamay lang, may iba hindi nila na-print. So ito yung sa ito yung mga example niya lang, yung sa pwede mong lagyan, pwede siya doon multimedia, tapos may mga example dyan. So, punta na tayo sa advantage. Ano nga ba yung advantage niya? Ano ba yung advantage ng PowerPoint? Visual appealing. So, visual, nakikita mo talaga. Organization. So, yung paano pa-organize ng lesson topic mo. So, flexibility. So, kayang mag-adapt ng estudyante or kayang ng estudyante parang makinig na gumawa dito ng PPT while explaining. So, consistency, hindi nagbabago yung lesson kasi kapag
i-paste? Copy-paste na lang yun, then i-paste na lang dun sa PPT. So, para malampag ka, yung presentation, nangunguha na lang kasi mabagal tayo mag-type. So, ito na yung parang additional information about PPT. Sorry, so, keep it concise, visual effectively, use consistent design. Yung keep it concise, yung maikli lang pero may matutunan ka at may ma-deliver mo ng maayos. Yung use visual effectively, dapat gagawin mo yun, dapat effective yun sa mga manonood mo or natuturuan mo. Yun sa use consistent design, huwag pa iba-iba yung isa, yung iba-iba yung color. Pag brown, dapat match din siya. Yung katulad ng sinabi ni Sir Juan, yung color na babaring talaga kapag gumagawa tayo ng ng So ito yung sample na ng paano magawa ng PPT. Ito yung mga division and trends, yung mga tables, i-add nyo tables, picture, pwede i-add nyo dun sa PPT. So ito yung finished product namin, which is gumawa kami ng PPT patungkol sa panghalip. So yung tawag doon is lesson proper siya kasi panghalip, ito yung malalaman dito yung kung ano nga ba yung panghalip. So